Ginang buhay si Ifugao ay ginugugol sa pagtatrabaho sa kabundukan at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay kahit sa kamusmusan. Pero naniniwala si Teacher Ofelia na mas mapapalago at mas mapagyayabong ang buhay ng kanilang tribo kung ang isipan at imahinasyon ng mga bata ang mapalawak kesa ang mga buto at katawan ng mga ito ang mabanat. Bansag na Ipugo o People of the Earth. Hinarap ang mga bayoneta ng Hapon noong World War II kung saan nadakip ng kanilang tribo ang tanyag na Tiger of Malaya ni si General Yamashita. Maging ang pagkakalikha ng pamosong rice terraces nagmula sa kamay ng kanilang mga ninuno. Sa loob ng maraming siglo, naging kanlungan nila ang mga kabundukan ng Cordillera. Namumuhay ng tahimik, malayo sa ating pananaw. Ano nga bang kayamanan ang pinapangalagaan ng mga katutubong Ifugao? Sa Sitio Panubtuban, munisipyo ng Asipulo, Ifugao, matatagpuan ang tribong Ayangan. At sa bawat pagputok ng araw, isang himig ang tila nagsisilbing hudyat sa lahat ng batang Ayangan. Ang ligaya ng pagmay ng api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pinakaaabangan ng bawat mag-aaral ng Panubtuban Elementary School ang Lunes. Cancelled 2. Sa tuwing pumapasok daw kasi sila sa paaralan, pakiramdam daw ng mga batang katutubo ay nakakapaglakbay sila. Pansamantalang nililisan ng kabundukan at ipinapasyal ng leksyon at kwento na mula sa kanilang mga guro. Yung mga bata dito sa Panubtuban Elementary School po ay magaling po sila, excited po na mag-aral. Kaso po ang problema, ang layo o distansya ng bahay nila. Wala na raw pinangarap si Teacher Ofelia nung bata pa siya, kundi ang tumayo sa harap ng pisara kasama ang mga batang mag-aaral. Kaya naman ang tumuntong sa kolehiyo, education ang kinuha niyang kurso. Pero higit pa raw sa mga alpabeto at numero ang nais niyang maibahagi sa mga mag-aaral. Para maging mabuting example sa community, para malaman nila na ang edukasyon ay mahalaga para bumuti ang pamumuhay po. Pero hindi tulad ng mga gurong nakagisna natin sa kapatagan, tila isang napakahirap na pagsusulit ang kinakaharap ni Teacher Ofelia. Mahigit 1 oras kasi na lakaran ang kanyang bahay papuntang eskwelahan. Gayunpaman, kailan may hindi napaatras ng pagod si Teacher Ofelia. Nakita ko na kung paano yung buhay nila, kung saan sila nanggagaling. So sabi ko, Diyos ko, kay layo-layo pala yung nanggagalingan nila. Tapos, pagpunta dito sa school, hindi pa kompleto yung mga gamit. Kahit isa ang kanilang tribo sa nasa pinakaliblib na kabundukan ng Cordillera, halos wala silang pinagkaiba sa mga bata sa kapatagan. Mahilig silang maglaro at magharutan. Mahilig din silang magpabibo tulad ng dalawang ito. Pero isang bagay ang inamin sa amin ni Teacher Ofelia na sadyang nakalulungkot pakinggan. Karamihan daw sa mga batang ito, elementarya lamang ang nais tapusin na edukasyon. Dahil ang kanilang murang katawan, kailangang kumayod na parang kalabaw sa kabundukan. Wala na silang magawa, nahiya na silang babalik sa school, sa edad na gano'n, grade 3, grade 4, grade 5. Pero yung iba sa kanila, pasok pa rin, maski ganun pa yung age nila na 15, 16, ganun po. Ang mga Arabe nang buksan ang kanton sa dayuhang kalakal. Balik noong ikasyam na mga sinadala. Meron din namang mga bata na kumapit sa edukasyon para magkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay. Si Randy na isang grade 4 student, susunod daw sa yapak ng ama na isang guro. Ano ba yung pinaka-paborito mong subject na pinag-aaralan yun nila, ma'am? Pilipino at saka Hekasi po. Ano yun yung mga natutunan mo sa Hekasi? Sige nga.
Yung tubig po ay, yung karagatan po ay malawak. Ang talon ay mataas po. Ang ilog. Ang ilog po ay pumupunta sa karagatan po. Sa likod ng mga pagsubok sa buhay ng mga mag-aaral ni Teacher Ofelia, labis pa rin nananampalataya ang guro. Batid niya kasing kaya pang maihulat ang mata ng mga bata para magkaroon ng mas malalim na pangunawa at interes pagdating sa pag-aaral. Kung minsan frustrated kasi sabi ko paano ko makapagturo na walang kwan, hindi full yung pagtuturo ko sa kanila kung hindi nila nakita o hindi nila nalaman yung gusto kong iparating sa kanila o ituro sa kanila dahil wala silang libro. So sabi ko kung po pwede o kung may chance, magre-research ako sa internet, tapos kung kinabukasan pakita ko sa kanila. At labis daw itong mahasa sa isang silid sa kanilang paaralan. Ang problema, kahit kailan ay hindi pinasok ng kanilang mag-aaral ang school library. Halos wala raw kasing babasahin na libro ang kanilang silid-aklatan. Kung meron man, pang high school na raw ito at hindi maintindihan ng mga elementary student. Matagal ng pangarap ito ni Teacher Ofelia pero mahirap daw umasa. Sino nga ba naman daw kasi ang magtsatsagang dumalaw sa napakalayo nilang tribo? Nung una, sadyang napakailap ng mga bata sa amin. Pero pagkatapos ng ilang araw, medyo nagkapalagayan na ng loob ang aming mga staff at mga mag-aaral. Nakatutuwang isipin na may ikinukubli rin palang pangarap sa buhay ang mga bata. Higit sa pagsasaka at pagkakaingit. Paglaki ko po, gusto kong maging nurse. Gusto ko maging piloto. Gusto kong maging Star Warden. Paglaki ko, gusto kong maging doktor. Paglaki ko po, gusto kong maging guro. Wish ko Susunod, isang caravan ang tumulak papunta sa tribo ng Ayangan. Drive mula sa Halyap kung saan ako nakatira. Dito po sa Barangay Panugtuban kung saan ako nagtatrabaho ay mahirap din ang pamumuhay dito. Pagkakain at pagsasaka ang halos sa trabaho ng mga tao. Mapapansin ito sa